Good day, engineers. So in this lecture video, we're going to continue our discussion in fluid mechanics, which is the statistical stability of floating bodies. So nasa example problems na tayo. Ulitin ko na lang yung ating example number 1. So problem number 1, a solid wood cylinder of SG is equals to 0.65 is 500 millimeters in diameter and 1 meter high. If placed vertically in oil na may SG na 0.82, would it be stable? So tinatanong kung stable ba or unstable yung ating solid wood cylinder or yung body natin. Okay? So, una, i-drawing muna natin. Ano ba yung ating figure? Okay. So, meron tayo dito isang cylinder. So, yung cylinder natin, ganito yan ganito yung itsura niya. Parang pa ganito. Ganyan. Yan. Pero, i-project na lang natin siya as rectangle. Then, meron tayong, wait, nag-next naman na. Meron tayong diameter na 0.5 meters. Then, height na 1 meters. Then, sabi niya, nakalagay daw yan sa oil. So, nakalubog daw yan sa oil. Ganyan. Na may SG na. So, SG oil is, wait, dito ko na lang ilagay sa taas. So, SG oil ay 0.82. Then, SG ng wood natin is 0.65. Okay? So, yan lang yung problem natin. Yan lang yung given sa problem. So, anong una nyong gagawin? So, to first locate the center of gravity ng body. And kung rectangular yung nakikita nyo, ang center of gravity or the centroid nyan is yung sa gitna lang mismo. So, nandito yung ating G. Okay? So, next, ano yung isang nilolocate natin? Si B sub O or si BO. Si BO po is the centroid ng nakalubog na part. So, kung ito yung nakalubog, okay, check na lang muna natin. Kung ito yung part na nakalubog, eto, yan lang yung part na nakalubog, asaan yung gitna niyan? Or nasaan yung centroid niya? Since rectangular din yan, so malamang ang centroid niya po is nandito lang. Sa gitna din. Si B sub O. Dito. Nakuha. Parang hindi siya gitna, pero gitna yan Okay, so edisin na lang natin yan. Okay, so next. Alam natin na ang nag-a-act sa G is the weight. Then sa B sub O is BF. So from the formula natin na W is equals to BF sa buoyancy. So, yung W natin dito, ang i-consider natin is the whole body or yung buong solid wood cylinder. And sa BF naman is the buoyant force. Ang i-consider natin dyan is yung nakalubog na part. So, take note nyo, si W is buo, si BF ay nakalubog or yung lubog na lang. Yan. Okay, so kung sa W natin, ang i-consider natin yung solid wood cylinder. So, ang W kasi or yung weight, equal yan sa unit weight times volume. So, unit weight ng wood times volume ng wood equals
Sa BF naman, or yung buoyant force din natin, same lang din, unit weight times volume. So, unit weight ng oil times the volume ng D or volume dispersed. Yung nakalubog na volume. Okay? So, yung unit weight natin, etong unit weight natin, alam natin na SG times unit weight ng water. Nakuha. So, yung consider natin dito is the SG ng wood. Then, dito naman, times volume ng wood equals SG ng oil times unit weight ng volume times the volume dispersed. Yan. So, itong unit weight ng oil, ito yon, dalawa. Yan. So, sana alam nyo na po yan kasi patapos na tayo ha. Yan. So, makakancel dito si unit weight ng water. So, ang matitira is SG ng wood times volume ng wood equals the SG ng oil times volume displaced or volume dispersed. So, bakit ba natin ginagawa yan? Kasi ang goal natin dito is to get the draft. Kasi yun lang naman yung makukuha nating value dito. Yan. So, si draft kasi, kung papansinin nyo sa formula natin, wala siya dito sa SG, wala din siya sa SG ng oil. Andito ba siya sa volume ng wood? Wala din. Bakit? Kasi sa volume ng wood, di ba, area times height. Ang height na i-consider natin dito is yung buo. Is ito. Etong buong height na to. Okay? So, analyze din natin tong volume dispersed. So, area times, since yung nakalubog yan, ano yung area nan? Times yung ating draft or yung nakalubog na part. Ito na part. Nakuha. So, that's why, i-isolate natin yung ating volume displaced or dispersed or yung VD natin. So, VD is equals to SG ng wood over SG ng oil. Times, ita-times natin ngayon ng volume ng wood. Nakuha. Okay, so, gawin natin yung area times D is equals to SG ng wood over SG ng oil times area times H. So, dito, makakancel naman ngayon si area. So, ang matitira natin dito is, ang matitira is D is equals to SG ng wood over SG ng oil times H or yung height natin. So, meron naman tayong mga given yan. Salpak na lang natin. 0.65 over 0.82 times 1. So, ang D natin or the draft is wait lang, hindi kasya yung pagsusulatan ko. 0.7979268 meters. Pangit naman. Ulit. So, D is equal to 0.79268 meters. Okay? So, malalaman na ba natin kung stable or unstable? Paano ba natin nalalaman kung stable or unstable? So, doon tayo sa may handouts nyo, di ba? Sabi doon, if M is above G, stable yan. Paano ba natin malalaman kung M is above G? So, i-compare natin
si MBO tsaka si GBO. So, erase ko na lang to kasi hindi naman ganito yung ginawa natin nung discussion natin. Tama? Okay, wait lang. Okay, so yung ginawa natin sa face-to-face natin is if MBO is greater than GBO, so meaning M is above G. Tama ba? Check ko lang kung nagre-record. Then if GBO or MBO na lang din. If MBO is less than GBO, so G or M is below G. Yan. Okay? So, dito sa una, kapag mas mataas si M kesa sa G, di ba stable tayo? Hindi na kasya. Yan. Pero kapag mas mataas si G kesa sa M, unstable. Unstable na kasi overturning moment na yung magko-govern dyan. Okay? So, let us solve na what is GBO natin. So, si GBO, ito na part sa figure. Tama? And kung papansinin nyo, si G, papunta dito sa baba is, di ba sabi natin, yung G is nasa gitna ng buong body. So, kalahati siya. So, 0.5 meters. Then, next, si BO naman, sabi naman natin is kalahati din siya or nasa gitna siya ng nakalubog na part. Okay? So, yung nakalubog na part is D. Yung kalahati niya is D over 2. D over. Okay? So, GBO is equals to 0.5 minus D over 2. So, paki-solve 0.5 minus, saan na yun? 0.79268 over 2. Or GBO is equals to 0.10366 meters. Okay, so next, MBO. Yung MBO naman natin is, meron tayong tatlong formula sa may handouts natin. So, yung first one, second one, and third one. So, ang gagamitin natin is the second one. Bakit? Sabi ko nga, ito yung MBO for all sections. Yung nasa pangatlo kasi, hindi natin siya gagamitin because for rectangular section yon. Dito naman sa problem natin, cylinder yung kinoconsider natin. So, I over VD is equals to, since, 'di ba ito yung ating cylinder, sabi natin ang I or the moment of inertia is moment of inertia ng waterline section. So, kung andito yung tubig or andito yung liquid natin, so ang waterline section yan is palibot na ganyan. Nagets? And ano ba yung shape niyan? Since cylinder tayo, it is circle. So, ang gagamitin nating I or the moment of inertia is moment of inertia ng circle. So, ang moment of inertia ng circle is pi over 64 times d or the diameter 0.5 raised to 4 over VD natin is pi over 4 circle times height. Ito, yung circle natin times yung height natin. So, 0.5, area lang ng circle to, pi over 4
pi over 4 d squared times yung draft natin na 0.79268. So, ang MBO natin dito is 0.01971 meters. So, kung i-compare natin, mas malaki si GBO. So, GBO is greater than MBO. So, M is below G. Therefore, unstable. So, ito yung isasagot niya sa akin. Yan. Sige, ito na lang i-box natin lahat. So, M is below G. Ano yung itsura niyan? So, nakaganto na yan. Nakaganyan na siya. Tapos, ito. So, andito si G. Ay, mali. Andito si G. Andito si M. Tapos, nandito si BO. Tapos, tapat ni M, di ba? Si BO. Right. Okay? So, next problem. Problem number 2. A wood cone, 700 millimeters in diameter and 1 meters high, floats in water with its vertex down. If the wood has an SG of 0.60, would it be stable? So, paki-edit na lang question mark yan. Would it be stable? So, meron tayong wood cone. So, cone is apa. And sabi niya, vertex down. So, kapag ang vertex kasi natin, kung meron tayong triangle, ang vertex natin is yung patusok na part. So, since vertex down daw to, so, pababa. Yan, pababa. So, meron tayong diameter na 0.7 meters. Then, ano pa? Height natin is 1 meters. 1 meter. Okay? So, nakalubog daw yan. Tama ba? Floats in water. So, hindi sinabi kung gaano kalalim. Lagay na lang natin yung D. Kasi alam naman natin na yung height ng lubog is D. Okay? So, anong gagawin na natin dito? So, di ba meron na tayo kaninang formula na D is equals to SG ng object over SG ng liquid times yung height ng object. Pero, ito is hindi natin gagamitin yan. Why? Because this is for constant cross section. Ano ibig sabihin ng constant cross section? So, kapag constant yung section niya, wait, ano bang ibig sabihin? Yung hindi nababago yung kanyang cross section. So, kanina sa may cylinder natin, kahit na bumaba yung tubig, gumanyan, hindi na bago yung circle niya dito or yung cross section niya. Pero dito kasi sa cone natin, so yung cone kasi natin, kapag bumababa yan, kunwari ito, nakaganyan. Pag bumababa yan, lumiliit yung cross-section natin. So, hindi constant yung cross-section. So, anong gagawin na natin dyan? Using similar solids. Okay. So, using
similar solids. So, meron tayo dito V1 over V2 or yung volume 1 natin over volume 2 is equals to height 1, wait lang, height 1 over height 2. So, ganyan. Pero ito kasi, di ba, cube yan or volume. So, itong H natin is i-cube din natin. So, ano yung V1 natin? V1 is yung total muna, total volume natin, which is V wood. Kuha. Then, over V2, ano ba yung V2? Yung volume displaced na natin. Equals, yung H1 natin is yung height na original, which is H, sabi natin H, over yung H2 natin is yung draft or yung height ng draft natin. Raised to 3 or cube root. Ay, cube root. Cube pala. So, ano nang gagawin natin next? So, meron tayo. Ano ba ang volume ng cone? Wait lang. Check ko nga. Baka kasi mali. So, ang volume ng cone natin is, tama ba to? Pi over 3 r squared. Okay, pi over 3 r squared. So, start na natin. Wait, sulat ko na lang dito. Volume ng cone is pi over 3 r squared. So, pi over 3, yung r natin is, yung buo kasi, 0.7. Tama? So, ano ba kalahati ng 0.7? So, kalahati ng 0.7 is, eh, saan na yung ballpen ko? 0.35 squared. Yan. Times, yung height natin pala. Kaya pala nagtataka ako. Yung height natin or yung buong height is 1. Over, ano kaya? Pi over 3. Wait lang, nagtataka ako. Saglit. Okay, so, pasensya na. Gets ko na. Eto, hindi pala natin pwedeng gamitin kasi wala pa tayong, I mean, 'di ba dito is volume displace, yung nakalubog na volume. Pero hindi pa kasi natin siya magagamit because eto, wala tayong R dito. Hindi natin alam. So, meron tayong formula. Derived formula din to. So, meron dito is volume displaced or VD is equals to gamma daw ng object over gamma ng liquid times yung volume ng object. Yan. Okay? So, check ko lang. So, meron na tayo dito yung gamma. Gamma. Wala pala tayong gamma, pero alam naman natin ito is equal yan sa SG ng object over SG ng liquid. So, SG yung gagamitin natin kasi nga, given natin dito is SG. So, ito, VT.
So, yan. SG natin for the cone is 0.6. And ang SG natin ng liquid is, since water ito, so 1 times yung ating volume ng cone or volume ng object. So, kopyahin lang natin nasa taas. Pi over 3 times 0.35 raised to 2 times 1 equals, so, H natin is 1 over D. So, cube yan. Kaya lagyan natin ng cube. So, ito, makakancel lang since pareho. So, ang matitira dito is 1 over 0.6 over 1 is equals to 1 cube over D cube. So, ayusin na lang natin yan. So, ang D natin is 0.8434 meters. So, meron na tayong D. So, ang next na gagawin natin is kukunin natin yung ating GPO at saka MPO. Mag-add nga ako ng isa. So, nakuha na natin yung draft or yung D. Check ko nga kung ano. So, next naman is kunin na natin yung GPO at MPO. So, ito yung ating cone. So, ayan, nakaganyan yung cone natin. Then, wait, pangit. Ganito na lang. Ayan. Tapos, ito yung ating y-axis. Tapos, ito yung water surface. Okay. So, locate natin. Ibang color na lang gamitin ko. So, we have here the 1 meter height. Then, ito yung ating draft or D. Tapos, ito is 0.7 meters. Then, ano pa? So, nasolve na natin yung draft, which is 0. Yung D natin dito is 0.84343 meters. So, locate natin asan yung ating G. So, G is yung centroid or center of gravity ng buong body. So, since triangle to, andito. So, ito si G. Next, si BO natin, andito. BO. So, yan. So, GBO. Yung GBO natin is yung itong part na to. Wait. Ito yung GBO natin. Yan. Yan yung kukunin natin. So, dito, meron tayo. Hanapin natin yung location netong G. Netong G natin, papunta dito. Then, itong BO natin. Papunta dito. BO natin.
So ito, 'di ba kapag triangular, 'pag dalawang tusok, 1/3. Pero dito kasi cone siya, kaya h/4. Tapos ito naman is d/4. So over 4 siya. Kapag yung plain lang na triangle, over 3. So yung h/4 natin dito, 1/4, 0.25 meters. Yung d/4 natin, ilan ba ang d/4? Lagay na lang natin na d/4 yan. So, ito, yung distance na to, papunta dito sa baba, ay 0.75 meters. Ito namang distance netong, ito, papunta dito, is, so, yung d minus d/4, 0.63257. So, kapag kinuha na natin yung ating GBO, so ito, GBO is, dito na lang sa kabila, sa baba. GBO is equals to 0.75 minus 0.63257. So, itong part na to. Nakuha. Yan. So, ang GBO natin is saan na yun? 0.11743 m. Okay? So, next for the MBO. So, MBO natin is I over VD. So, kunin muna natin yung VD natin. Ano ba yung VD? Kanina. Yung VD natin is ito. Wait lang. Drawing ko na lang dito sa next. So, yung VD is yung volume na to. Ito. Yung volume nito. Yan. Yan. So, kunin na natin. Pi over 3 R squared times H. So, yung R natin dito, drawing ko nga. Diba ito yon? So, sabihin natin ito yung R. Itong blue na to, ito yun ah. Ito, yung blue. So, yung R natin is, kunin natin by similar triangle. Consider natin, itong part na to. Yan. Consider natin yung part na yan, dito. So, magiging, yan, ito 0.35. Ito R. Ito is 1. Then, ito is, nakuha natin graph kanina na 0.84343. So, using similar triangle, so 0.35 over 1 is equals to R over 0.84343. So, ang R natin dito ay 0.29520 meters. So, yan yung sasalpak natin sa formula natin na VD. So, pi over 3 times 0.29520 squared times yung h natin or yung height natin, which is yung ating graph.
So, 0.84, wait, 84343. So, ang VD natin dito is 0.07697 cubic meter. So, salpak natin dito. So, MBO is equals to I. I natin is pi over 4 times yung ating radius na 0.29520 raised to 4 over yung volume displaced natin or volume dispersed na 0.06 wait 0.07697. Ang sakit sa kamay So yung MBO natin dito is 0.07749 meters. So ito yung ating MBO. So compare natin siya sa GBO. So MBO is less than GBO. So M is below G. Therefore, unstable. Eh, wait lang Paano sumakit yung kamay ko? So, ito. Okay. So, yan yung ating problem number 2. Okay, so problem number 3 tayo. A rectangular scow, 9 meters wide, 15 meters long, and 3.6 meters high, has a draft in seawater of 2.4 meters. Its center of gravity is 2.7 meters above the bottom of the scow. Determine the initial metacentric height. So, yun yung una nating hinahanap. Then, if the scow is tilted until one end is just submerged in water, find the sidewise shifting of the center of buoyancy. So, ito yung letter B. And determine also the final metacentric height. Okay? Saan na ba yung solution po? So, i-drawing muna natin. So, meron tayo ditong rectangular scow. So, yan. So, sabi niya, 9 meters wide and 3.6 high. Then, yung kanyang long is pa ganito. Yan. Yung haba niya is, ilan yun? 15 meters long. Then, sabi niya, may draft daw yan na 2.4 sa seawater. So, ganito yung tubig. Ang draft natin is 2.4 meters. Okay? Tapos sabi, center of gravity is 2.7 above the bottom of the scow. So, kung 2.4 yan, yung G natin or the center of gravity daw is dito. So, ito hindi porket sinabing rectangular is gitna na nung body. Depende pa rin yan sa problem. Since binigay na 2.7 above sa bottom daw ng scow, so lagay natin si G dito. Tapos ang height niyan is
2.7 meters. Determine the initial metacentric height. So, i-drawing ko lang. Ito yung ating upright position. So, ito yung upright position. Ito si G. Ito si BO. Bakit nandun si G? Kasi sabi nga sa problem, si G daw ay 2.7 above the bottom of the skull. Next, yung draft natin is 2.4. Then, yung buong skull natin ay 3.6. Tapos, 9 meters. So, yan yung ating drawing. So, una natin kukunin daw is the initial metacentric height. So, ano na nga ba yung metacentric height? It is the mg. So, paano ba natin sinusolve si mg? So, meron tayong formula na MBO. So, plus minus GBO. So, assume na lang muna natin na minus GBO. Makikita naman natin yan sa problem eh. Kunting pamangkin ko. Okay, so, ano na yung una natin kukunin? MBO. So, MBO natin, or dito na lang, MBO. Di ba madami tayong formula for MBO? So, let's try muna using the moment of inertia. I over VD equals. So, ito, di ba na-discuss ko sa inyo kung anong gagamitin na B or, di ba yung sa formula ng moment of inertia, BH cube over 12 for rectangle. Tapos, di ba tinuro ko sa inyo kung paano natin malalaman kung ano yung naka-cube? Kasi 'di ba magkaiba kung rolling or pitching? Pero kasi dito sa problem hindi sinabi kung anong, tawag dito, anong sinabing motion. So sabi ko nga, always assume that it is rolling. Kapag hindi binanggit, rolling. So meaning, ang ikot natin, itong highlighter natin. Ang motion ng ating scow is paganto. Nakuha? Wait, wag na lang dyan. Maglagay na lang ako ng line. So, ito papunta doon. So, ito papunta doon, tas ito papunta dito. So, ito, yung ikot niya is paganto. Ito naman, paganyan, di ba? Wait, paganto. Yan. Tapos, itong isa for pitching, kapag nasa mahabang part yung iniikutan, pitching. Naalala nyo po ba? So, ito pitching. Tas ito si rolling. Yan. Since wala sinabi, so assume na rolling. So, ang mag-cube dyan is yung 9, yung parallel dun sa ikot. So, 15 times 9 raised to 3 over 12 all over yung ating VD or yung volume displaced natin. Ang volume of displaced natin dito is itong part na to. Ito. Ito kasi yung nakalubog. So, yan yung hahanapan natin ng volume. So, ano na? 9 times 15 times 2.4. So, ang MBO natin is 2.8125 meters. So, baka magtanong kayo, ma'am, pwede po ba yung isa ang gagamitin namin? So, pwede yung ating formula designed for rectangular section, which is the B squared
over 12D times 1 plus 0.5 tangent squared theta. Okay? Since wala namang binigay na angle, itong part na to is 0. Kasi ang tangent 0 is 0. So, magiging 9 squared over 12 times 2.4 times 1. So, MBO is equals to 2.8125 meters. So, same lang po silang dalawa. Nakuha? Okay? So, kahit anong gamitin dyan. So, balik tayo sa tinatanong, what is the initial metacentric height? So, yung MBO natin, which is the 2.8125 minus GBO. So, yung GBO natin, base sa figure is 2.7, tapos yung kalahati nito, which is 1.2. So, 2.7 minus 1.2. So, ang mg natin or the metacentric height is 1.3125 meters. So, ito yung ating mg. Okay? Wait, magdagdag ako ng page. Okay, so next na tanong is, ay nawala. So, yung next na tanong, if the scow is tilted until one end is just submerged in water, so kapag na-tilt daw yung scow na yung one end, yung end niya daw is ah, parang na-touch lang or nag-submerge lang sa water, find the sideways shifting of the center of the buoyancy. So, let us draw muna para mas magets nyo. So, ito yung ating scow. So, yan yung ating scow. Then, ito yung original. Original water surface kapag naka-upright position na. Tapos, sabi niya is parang nagta-touch lang daw yung water dun sa one end. So, kung ito yung water, yan. Ni, patas naman yung water. Gawin ko na lang blue. Okay, so parang ganyan. Mali pala itong mga pinag-drawing ko dito. So, nag-touch lang siya dyan sa dulo. So, siguro nandito yung original kanina. So, yan. So, i-drawing muna natin yung ating MBO at GPO. So, ito. Sana si GPO natin? Lagay natin dito. Si G. Tapos si BO. Tapos, sino pa? Si ating bagong BO. BO prime. Tapos, tapat niyan is yung ating metacentric height. So, ano po ba yung tinatanong doon sa may question kanina? Find the sideways shifting of the center of buoyancy. Sideways shifting daw is ito, yung ating x. Ay, hindi pala.
Ito yung x natin sa original, di ba? So, ito na lang, denote natin as x. So, yan yung sideways shifting ng center of buoyancy. Yung location niya from before. So, yung bagong location ng BO prime from before. So, kunin muna natin dito si angle. So, angle theta, angle theta. So, same lang yan. Then, angle theta din dito. Tama. So, ngayon, makukuha natin si angle theta dito. Wait. Highlight natin yung gagamitin nating rectangle. So, itong part na to. So, yan yung gagamit. Ay, rectangle. Triangle pala. So, yan yung gagamitin nating triangle. So, kung i-draw natin yan dito, magiging parang ganito. Tapos pa ganyan. Tama ba? So, nakaganyan. So, ito, angle theta. Ito naman is, yung height natin is 1.2. So, base sa figure kanina, ito oh. So, paano natin nasabing 1.2? Saan na yun? Ito kasi, 2.4. Ito. So, ang natira is 1.2 dito. Nakuha. Kaya nung nag-side tayo or nag-tilt tayo, so, sakto lang din na 1.2 yung matutumba. Nagets ba? Nagets nyo ba yun? Alam ko naging gets nyo ako. Oh, basta yan. Tapos ito 4.5. So, 4.5 meters. So, makukuha na natin yung ating angle gamit ang TOA or tangent. So, tangent theta is equals to 1.2 over 4.5. So, theta is equals to 14.931 degree. So, yan yung ating angle. So, kung meron na tayong angle dyan, makukuha natin yung ating x. Paano? Kunin natin yung ating triangle na ganyan. Ito yung ating BO prime. Ito yung ating BO. 'Di ba sabi natin, same angle to. Ito si M. Ito si X. So, paano natin makukuha? Kunin muna natin yung ating, ito, yung ating location ng MBO. So, MBO is equals to, rectangular naman yan. So, B squared over 12D times 1 plus 0.5 tangent squared theta. So, meron na tayo kasing angle. So, yan yung gagamitin natin. I mean, magagamit na natin yung angle. So, B natin is 9 squared over 12 times 2.4. Yung draft natin. So, 1 plus 0.5 tangent squared 14.931. So, yan. So, for our MBO, 2.912 9 meters. So, meron na tayong location dyan. Makukuha na natin yung x gamit ang sine. So, sine theta is equals to, diba so, opposite over hypotenuse na MBO. So, lagay na lang natin angle, ay hindi, x pala yung kinukuha natin. So, x is equals to MBO sine theta. So, MBO natin 2.91249 sine angle na 14.931.
1. So, x natin dito is 0.75042 meters. So, ito yung ating answer for letter B. Okay? So, ang tinatanong na ngayon is the final metacentric height. So, anong pinagkaiba niya dun sa initial metacentric height? So, sa initial metacentric height kasi wala pa tayong kino-consider na tilting. Okay? So, dito pa lang. So, ngayon kunin na natin yung mg natin using dun sa, tawag dito, using yung bago nating MBO. Okay, so for letter C, i-next na lang natin, ito letter B. Yung kanina, letter A. So, yung letter C natin, maikli na lang to. Okay. So, for letter C is mg is equals to MBO plus minus GPO. Since mas mataas si MGO, negative. So, 2.91249 minus 2.7 minus 1.2. So, yung mg natin dito is 1.41249 meters. So, ito yung ginamit nating MBO. Ito. Okay? Okay, so yan yung problem number 3 natin. So, next, last problem na. Ito medyo nakakalito at mahaba. Pero gagamit lang naman tayo ng geometry dito. The CG of the barge is on the midsection 2.7 meters above the bottom of the barge. It has a dimension of 12 meters long, 4.5 meters wide, and 3 meters high. The draft is 2.4 meters. If an outside force, wind or wave action, heels the barge until one of its edges is just at the water surface, compute the A. Moment of wedge shift, letter B. Moment of center of buoyancy shift, and letter C. The value of righting or overturning moment. So, ang tawag dito? Meron tayong formula dyan, di ba? Sa handouts ninyo. Wait lang, ayaw naman mapindot. So, meron tayong formula dito, which is yung moment of wedge shift natin is MWS is equals to F times S. While dito naman sa isa is MBS is equals to BF times Z. Okay, so una, i-drawing muna natin. So, meron daw tayong barge. Then, sinabi na ang CG niya ay nasa midsection daw ng 2 point, ah, wait lang, is on the midsection 2.7 above the barge. So, 2.7 about the barge dito. Okay? Ito yung ating G. Then, 4.5 wide, 3 meters height, and yung draft natin is 2.4. So, parang kanina lang pala to. Yan. 2.4 meters.
Okay, so ang BO natin is nandito sa gitna ng nakalubog. Ano ba yung moment of wedge shift pala? Kapag moment of wedge shift, ito, yung drawing natin. 'Di ba nagta-touch lang daw siya dun sa may ano. So, yan. So, yung water is just yan. Nag-touch lang siya dyan. Then, ito yung ating, yan. Ito kasi, yung F natin dito sa formula is yung force na nag-act doon sa centroid ng wedge natin. 'Di ba ang wedge natin, sabi ko nga, ito, yung part ng triangle kapag nag-tilt yung ating barko or yung barge natin. So, yung F natin is nag-act yan sa may centroid nung ating wedge. So, ito. Then, yung isa naman, andito din. Tapos yung S dyan na sa formula is yung kanilang distance. Distance from the centroid ng dalawang wedge. Ito yung S natin dito. So ngayon, kunin muna natin ano yung ating F. Dito na lang. So letter A. So MWS is equals to FS. Kunin muna natin yung F. Yung F natin, makukuha natin yan doon sa may part na to. Ito, oh. Ito. Oh, yan. Consider natin yung part na triangle na yan. So, ito yon. Tapos, ito yung ating F. Or para mas masanay kayo. Nag-thank you naman na. So, sabihin natin ito yung ating F. So, ito, kalahati, di ba? 4.5 na kalahati is 2.25. Then, yung height natin dito, ilan yung height niya? So, paano natin yan masosolve dito? So, yung buong height natin is 3. Tapos, yung draft natin 2.4. Tapos, kapag nag-tilt yan, edi malamang, sabi niya, di ba, just dito sa may edges ng barko natin. Ito. Dito. So, ilan ito? 0.6 meters. So, kapag nagtungging yan, kapag nag-tilt yan, since sabi nga natin, until one of its edges is just at the water surface, kapag nagtungging yan, ibig sabihin yung lumubog ay 0.6. Kaya doon nakuha yung 0.6. Okay? So, 0.6. So, kapag kumukuha tayo ng force or resultant force ng triangular loading, 'di ba, area times 9.81. So, yan yung gagawin natin. F is equals to 1/2. Base natin is 2.25 times 0.6 times 12 yung haba times 9.81. Kasi ito ay volume na yan. So, cubic meter. Ito naman is kn cubic meter. So, makakancel si cubic meter. So, yung F natin dito is, ilan na yun? 79.461 kN. So, hindi pa yan yung tinatanong. Kukunin natin yung ating value ng S.
So, paano? Gagamit tayo ng geometry. Ito, kukunin natin yung value ng S. Yung S na yan. So, ito, S over 2 ito. S over 2. Tapos, ito ay S over 2. So, gamit ang geometry, sa geometry kasi meron tayong ganito, oh. Tapos, ito yung, yan, yan. Ito yung angle theta. Tapos dito, 'di ba, 0, 0 yung ating location. Then sabihin na lang natin that this is x1, y1. Then ito naman ay x2, y2. Okay? So, meron kasi tayong tinatawag, pag kinuha natin yung x bar natin, which is yung location ng ating center of gravity. Wait lang. Ba't ayaw magpura? Kapag kinuha kasi natin yung center ng, yung centroid nito, nating x bar. Kapag may given kasi tayong mga, tawag dito, given tayong mga location or points, pwede natin siyang isolve as x bar is equals to x1 plus x2 plus x3 sa geometry to, ah. So, ito kasi yung pinakamadaling gamitin over 3. So, ito naman is x1. Tapos, ito ay, oops, di naabot, x3. X3 yan. Pero since yung isang x natin is 0, eto 0 siya. Eto, 0 na. Yung isang x natin is 0 na. Kaya magiging x bar is equals to 0 plus x1 plus x2. Or, pangit mo na nasulat ko, over 3. So, x bar is equals to x1 plus x2 over 3. So, bakit x1, x2 na lang yan? Kasi nga, ito yung x1 natin. Ay, wait lang. X1 pala to. Ito x1. Ito ay x2. Okay. So, paano ba natin kukunin yung x1 tas x2? May angle na ba tayo? Nakuha ba natin yung angle natin? Wait lang. Kunin nga natin yung angle natin dito. So, yung angle natin dyan is, ano ba yan? OA, tangent theta is equals to 0.6 over 2.25. So, angle natin is, saan yung calcu ko? 0.6 over 2.25. 14.931. 14.931 degrees. Okay, so kunin na natin yung ating x1. So, paano natin makukuha si x1? Meron ba tayo dito? Wait lang. Ito kasi ay, ilan na to? 2.25 pa. Tapos ito ay 0.6.
So, ano ang meron? Pag kinahayang x1. X1. Ka? Wait, labas ko ah. Dito ako nakatingin guys oh. Wait, highlighter ko. Si x1 kasi ito 'di ba? Hanggang dito. Yan. Tapos ito. Yan. Diyan ako nakatingin sa pagkuha ng x1. Okay. So, meron tayo ditong ito, ganyan, na triangle. Ito is 2.25. Ito naman is yung theta natin. Then, ito is x1. So, cosine theta is equals to adjacent na x1 over 2.25. So, yung x1 natin dito, lagay na lang natin dito na cosine 14.931. So, x1 natin is 21. Ay, hindi pala 21. 2.1. 2.17403 meters. So, yan yung ating x1. Hi. Okay, so sa pagkuha naman ng x2 natin, so yung x2 natin, ito yung i-consider natin, yung green. Kita ba? So, ito. Yan. For the x2. And kung papansin ninyo, this is a right triangle. So, kapag drawing ko na lang dito, drawing na lang natin na hiwalay si x2. So, parang paganyan siya. Wait, pangit. So, parang paganyan. Feeling ko hindi nyo na nagigets. Sana nagets nyo. Pero feeling ko hindi nyo magets. Hindi nyo ba gets, guys? Yan. So, ito yung x2 natin. Ito yung 2.25. Then, ito yung ating angle. And ito is 0.6. So, pwede tayong gumamit ng TOA. Parang ganun. Ay, hindi pala. Pwede tayong gumamit ng cosine. Pero, ito kasi, meron naman na tayong all sides. Gamit na lang tayo ng Pythagorean. So, x squared, ganyan yan, di ba? Over, anong pinagsasabi ko? 2.25 squared plus 0.6 squared. So, yan. So, nagka-square root yan, kaya makakancel si squared dito. So, parang ganyan. Ang makukuha natin dito, x2 is 2.32863 meters. So, ang x bar natin is 1. Hindi muna. Isulat muna natin. 2.177,403 plus 2.32863 over 3. So, ang x bar natin is 1.5008. Oops, ang layo. 89 meters. So, yung x bar lang yan, guys. Ito lang yan, yung x bar. Yung x bar natin is para siyang itong si, di ba ito yung centroid natin? Papunta dito, ito si x bar. So, siya pala si s over 2. Ngayon, ang kailangan natin is s. So, magiging x bar times 2. So, yung s natin dito is dalawang x bar or 2 times 1.50089. So, S natin is 3 meters na lang. Pero hindi pa yan yung
Itong S, sige dito na lang. Itong S na nakuha natin, yun yung isasalpak natin dito sa formula na yan. Okay, so gawin natin dito sa pinakadulo na lang. So, MWS is equals to FS. So, yung F natin is 79.461 times 3. So, ang MWS natin ay 238 238.383 meters. So, ito yung ating sagot for number 4A. Ay, bakit meters? Hindi pala, moment pala yan. So, moment yan, kaya kn meters. Ingay-ingay naman ng aso. kn meters. 383. So, ito yung ating MWS. Okay. Apakahaba ng letter A. Okay, next, letter B, pero wala na ata akong pagsusulatan. Okay, letter B. Ang tanong is, moment of center of buoyancy shift. So, PF times Z or Z. So, yung BF natin is gamma ng liquid times yung volume dispersed or displaced. So, volume ng liquid, wait lang. Parang may na-realize ako. Hmm, hala may mali. Wait lang. Ginamit mo ang volume? Ginamit ba natin ang volume dito? Yung sa number 3, pag gumamit tayo ng volume, hindi naman, no? Hindi, hindi tayo gumamit. Napaisip lang kasi ako, guys. Gumamit tayo. Ala. Ay, hindi. Volume displays pa lang naman yun. Kala ko gamma. Ay, unit weight. Kasi ito, nabasa ko. Ay, naalala ko, seawater. May nabasa akong seawater kanina. Pero ito kasi, volume displays pa lang naman yan. Ito. So, tama pa rin yan. Pero kapag gamma ng liquid na, yon kailangan na ng 1.03 times 9.81. Kailangan may 1.03 na. Okay, wala palang mali. Pero dito, water ba dito? Water surface of water. So, tama naman. Wala tayong gagamitin na 1.03. Okay. So, dito, 9.81. So, may 1 pa yan, di ba? 1 times 9.81 times yung volume displaced na 12 times 4.5 times yung draft na 2.4. So, yung BF natin dito is 1271.376 kN. Okay? So, next na kukunin natin is yung ating MBO.
So, yung MBO naman natin kasi is meron tayong formula, 'di ba? Which is a B squared over 12D times 1 plus 0.5 tangent squared theta. So, yung B squared natin is 4.5 raised to 2 over 12 times 2.4 times 1 plus 0.5 tangent squared theta na 14.931. So, ito yung ating for MBO. Pakikalkyo po 0.7281 meters. Yung GBO natin 2.7. So, mas mataas si GBO. Tama ba? So, MBO is less than GBO. So, M is below G. So, drawing natin. So, andito si BO, andito si M, andito si G. So, andito si weight, andito si BF. Yan. Tapos yung MBO natin, ano na yung MBO natin? Ito. Lagay ko lang MBO 0.72812. Wait lang, nalilito na ako. Tapos, ito yung ating Z. Z. Ito yun yung sa may formula. Tapos, ito yung ano ba? Pinaggagawa ko. MBO. Wait lang, nalilito na ako guys. So, makukuha natin si... Wait, mag-drawing tayo dito. So, ito yung ating angle theta. Tama ba? No, baliktad pala. Hindi pala wedge. Ito pala sa M. Ito si bagong BO prime. Tapos ito si ating angle theta. Yan. So, pwede natin makuha si Z dyan gamit ito. Gamit itong triangle na to. Wait. So, gamit itong triangle na to. Ito yung gagamitin natin. So, magiging opposite hypotenuse ba to? So, So, sine theta is equals to Z over MBO. MBO. So, Z is equals to MBO na 0.72812 sine theta na 14.931. So, ang Z natin, paki-check na lang, 0.18761 meters. So, nakuha na natin yung Z.
pwede na natin siyang isalpak sa formula dito, which is MBS is equals to BF na 1271.376 kN, or wag na lang natin lagay, times 0.18761 meters. Yan. So, yung MBS natin is 0 at 238.523 kN meters. So, ito yung ating moment of buoyancy shift. Okay. Last tanong. Yung last na tanong natin is the value of writing or overturning moment. So again, naka-or yan kasi hindi nga natin alam kung OM ba siya or RM. Pero kasi kanina, meron na tayong kwan, di ba? Ito na yung ating meron na tayong conclusion kanina, which is M is below G. And kapag ganun, ang nangyayari, ang nag-a-act is overturning moment. Kaya yung hahanapin natin dito pala is OM. Then, ang formula natin dyan is WX. Pero alam natin na ang W is equals sa BF. So, pwede natin gawin na BF times X. So, yung X natin dito is ito Yan sa kabila. Ito. So, yung X natin is ito. Ito. Yan, X. Pero pwede natin gamitin yung buo. Tama ba? Okay, drawing ko na lang dito para para sure. So, yung BF natin kanina, ilan yun? 1271.376 kN. So, drawing ko yung triangle. So, meron tayo ditong G. Ito yung M natin, then X. Tama? Then, yung angle natin dito is yung kanina, 14.923. Okay? So, kunin muna natin yung ating metacentric height, mg, is equals to GBO minus MBO. Yung GBO natin is 1.5. Tama ba? Balik na ito yung GBO natin. Saan ba yung drawing? Ito yung G kasi natin, 2.7. 2.7. Tapos ito is 1.2. So, 2.7 minus 1.2. Ito yung GBO. 2.7 minus 1.2 is 1.5. So, 1.5 yung ating GBO. So, 1.5 minus MBO. So, ang MBO natin dito, meron na ba? Kanina. Na-solve na ba natin kanina? Balik nga tayo. So, MBO is ito. Ito. So, 0.72 0.72812. So, mg natin is 0.77188. So, yan yung ating metacentric height. So, masosolve na natin yung value ng x natin. So, sine
14.931 is equals to x over mg. Lagay na lang natin 0.77188. Lagay ko nga, sin theta is equals to x over mg. Yan. So, yung x natin dito is 0.19888 meters. So, salpak sa formula na OM is equals to BF times X. Yung BF natin is 1271.376 times X natin na 0.19888 meters. So, ang OM natin dito is 252.851 kN meters. Ulit. Hmm? 851 kN meters. So, ito yung ating overturning moment. Okay, so tapos na yung ating problem. Paki-practice po or isolve nyo na po yung ating supplemental problems. PS5 na ata yan. Okay, so paki-practice po yung mga supplemental problems natin. Baka maging kamukha ng quiz natin or exam. Okay, so yan lang yung ating examples for statical stability of floating bodies. So, thank you everyone for listening and I hope na may natutunan kayo kahit medyo paputol-putol itong discussion ko sa inyo. Okay? So, don't forget to comment done watching your section and kung anong oras nyo natapos panoorin itong ating lesson. Okay? So, bye guys!